Ayan mga kagre, so bali ito yung ating gagawin na binhi ng ating oyster mushroom. So bali ito'y binili ko dito sa amin sa bayan. Ayan, crack corns. Ayan, makikita nyo. So bali hugasan natin siya dito. Ayan. Tapos umorder ako sa Shopee ng ito sorghum kasi wala akong mabili na sorghum dito sa amin, sa bayan namin. Hindi kilala ito. Dahil ang oyster mushroom dito sa amin ay hindi kilala. So bale tayo pa lang ang magpapakilala ng oyster mushroom dito sa probinsya ng Mindoro. So bale ang inyong lingkod ay taga Mindoro at susubukan natin na maipakilala yung oyster mushroom dito. Bali hugasan natin to, linisin, tapos ibababad natin ng magdamag sa tubig. Ayan, ganyan lang, hugasan lang natin para matanggal yung kanyang parang mga ipa-ipa pa, yung puti-puti. Yan tulad nito. Ayan, mga naglulutangan na to. Masyadong madumi pa rin yung ating crack corns, kaya kailangan natin tong hugasan. Ayan dami puti. Ayan, so tatanggalin natin to, tapos saka natin ibababad. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po ng aking channel at paki-hit na rin ang notification bell button para updated ka sa lahat ng aking mga bagong video na i-upload. Okay, hugasan natin ito ng maigi. Ayan, hugasan na natin yung ating gagawing binhi. Ayan, crack corns. Ibabad na natin to. Tapos ang isusunod nating lilinisan ay yung ating sorghum. Lagyan na natin ng tubig. Ayan. Ayan. So bale, huwag natin pakaramihan ng tubig. Yung sakto lang, yung nakalubog yung kanyang ayan, yung ating crack corns. Ayan, hintayin natin to magdamag. Tapos bukas hintayin nyo kung ano yung susunod nating step na gagawin. So ayan, ito naman yung ating sorghum. So ganun din ang proseso ng ating gagawin. So linisin lang natin. Ganun din sa crack corns. So nasa sa inyo na kung anong gusto nyong gawin, kung crack corns, sorghum, o kung ano lang yung available dyan sa inyo. So yan ang inyong gawin. So bali dalawa yung ginawa kong gagawin na binhi. Okay, linisan natin. So ganun din lang proseso. Ayan, so ibababad din natin ito ng magdamag. So kaya binababad to ng magdamag. Ito, ayan, mali ito. Ayan, so kailangan natin itong ganito. Pag pinisi mo siya ng kuko, kailangan yung nadudurog na siya, pero hindi naman yung sobrang lambot. Ganun din dito. Ayan, kailangan siyang ayan, kailangan siyang madurog, yung malambot na. Okay, ganun lang. Ayan, natapos na nating hugasan yung ating crack corns at sorghum. So babad naman natin to ng magdamag. So bali bukas ay tatanggalin na natin to para sa ating next step. Ayan mga kagri, ito na po yung ating ibinabad ng magdamag na corn
Ito, crack corn. So ang susunod naman natin ay ibibilad natin ito sa araw. So kailangan lang natin na matanggal yung kanyang sobrang basa. Tapos ipa-plastic na natin ito para ating i-pasteurize. So bilad na natin. Ayan na mga ka-agri, dadry lang natin to para ating ipa-plastic na to pag nakuha na natin yung kanyang tamang moisture. Tanggalin natin yung kanyang pagkalagkit o yung pagka basa. Ito yung ating crack corns at ito naman yung ating sorghum. Ayan, papatuyo-tuyo lang natin siya. Ito na mga ka-agri, matapos nating ibilad at pasingawin ito, tinanggal na natin yung kanyang tubig. Ayan, makikita nyo. So kaya natin binabad to. So dapat kailangan kasi natin makuha to. Ayan o. Yan, ganyan. Yung malambot na siya. Kayang kunin ng kuko. Ayan o. Tapos itong ating crack corns. Ayan. Ayan o. Kailangan ganyan. Kailangan nadudurog siya. Ayan o. Yan. So ibabaging na natin to, tapos ipapasteurize na natin. Ito na po yung ating substrate. Lagay na po natin sa plastic. Tapos ipapasteurize naman natin to. Ito yung sorghum, 3 pack. Tapos yung ating crack corns ay 2, 4, 6, 8. Siyam na plastic. Pasteurize naman natin to. Ito na mga ka-agri, pinasteurize na natin to. So sinimulan natin to ng alas 6 ng gabi. Tapos titigil natin ito ng 11 ng gabi. So 4 na oras lang natin tong ipapasteurize. O meron naman tayong mga kahoy dyan na panggatong. So, maliit lang yung ating pinaglutuan. So dahil konti lang yung ating gagawin na binhi. O ayan. So ito na po mga ka-agri yung ating pinasteurize na crack corns at sorghum. Ayan, napalamig na natin to. Tapos pwede na tong lagyan ng binhi. Ayan, so, lagyan na natin to ng binhi para magamit na natin sa ating pagtatanim ng oyster mushroom. Ito na po yung ating mga lalagyan. Yan, crack corns, tapos sorghum. So bago natin tamnan to, ito yung ating gagamitin. Ito ay in-order ko sa Shopee. So wala tayong tanim na oyster mushroom na idadairy culture. So bali umorder muna tayo ng F0. Tapos ito ang ilalagay natin dito para ating ikalat. So bago tayo magtanim, kailangan muna nating malinis. Ayan, kailangan natin ng alcohol. Ayan, 70% tropical solution. Ayan, kailangan nating sanitize yung ating mga kamay. Kailangang malinis dahil napaka sensitive nitong ating binhi ng oyster mushroom. Ayan, sprayan din natin to para malinis na malinis. Ayan, start na tayo ng paglilipat ng F0 papunta dito sa F1. Tanggalin natin to.
Tapos itong nasa dulo nitong, ayan, meron siyang cotton husk, cotton waste pala. Ayan, so sara muna natin to. Tapos itong sorghum ang ating unang lalagyan. So bali ganito lang ang ating gagawin. Kunin lang natin to. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Hindi natin to gagamitan ng pang durugin lang natin to. Ayan o. Tapos lagyan natin dito. Ayan. Konti-konti lang. Tapos sara na ulit natin. Ayan. Sara na ulit natin para hindi ito mapasukan ng kahit anong bakterya. Ayan, ganun lang kabilis. Ayan, 1 week kakalat na yan. So aantay natin kung hanggang kailan niya makolonize yung itong sorghum, hanggang dito sa ilalim, sa kanyang ito, sa ilalim ng plastic. Yan o, palibot yan. Yan, kung anong ginawa natin dito ay ganun din dito sa mga ito, mga natitira. Okay, ito na mga ka-agree, natapos na natin. Nalagyan na natin to ng ating F0 na oyster mushroom. White oyster mushroom to, kulay puti yung kanyang variety. Ayan, tatlong sorghum, tatlong plastic, tapos 2, 4, 6, 8, 9 siyam na plastic ng crack corn. Tapos gumawa na rin ako dito ng bolba. So nakakita ako ng wild na bolba dun sa puno ng saging. So ginawa ko na rin to para makapag-umpisa na ulit tayo ng bolba, kabuting saging. So ayan o, hindi na reculture ko, hindi ko lang na videohan. So ayan yung ating lahat na nagawa. So iintay na lang natin tong mapuno ng amag, tapos itatanim na natin to. Ito na, update na natin yung ating ginawa na binhi ng oyster mushroom. Ito na yung tatlong sorghum. Ayan o, 1 linggo na to, 1 week na yung ating sorghum, kumalat na siya. Ayan, ito pa yung padalwa, makalat na. Saka itong patatlo, ayan o. Yung sub ko naman natin, ito yung ating crack corn. Yung makikita nyo, mas mabilis kumalat yung sa sorghum kaysa sa ating crack corn. Ayan o. Hindi pa siya gasinong, pero may amag na siya. Ito. Okay, antayin nating mapuno to.